Isipin mo ako, Kinfan, lalaking may dignidad. Wala akong pambayad sa ospital ni Inay. May hustisya ba nito? At itong magandang bagay. Kuya, naniniwala ka ba dito? Puro kasinungalingan ito. Kumbaga, maganda at mayaman. Takot pa ba silang di magpakasal? Baka naloko siya at pinutulan ng kidney. Okay lang, ako na lang maloko. Kumusta, Miss Shen? Mananakaw ka ba ng manugang? Ano? 500,000 dote kapag pumasa sa interview. Sige, pupunta na ako dyan. Kuya, huwag kang pumunta. Pambutasan ng kidney. Kuya, huwag kang aalis. Pangkuha ng bato yan. Anong panahon na meron pa ring naniniwalang may biyaya sa langit? Ganyan talaga. Pag inoperahan na, doon siya manghihinayang. Wala nang kwenta buhay ko. Walang silbi mga bato. Sobrang pera lang nasa isip mo. Ma, huwag kang mag-alala. Kahit gaano pang pangit ang babae, gusto ko pa ring ligawan. May aksidente. Namatay. Si Fan, gising na. Kamusta ka na? Hoy, Chin Fan. Chin Fan, magising ka. Ayos ka lang ba? Sure, straight, Chin Fan. Sa Hongmeng. Binuksan ko na ang mundong ito, ang buhay na nagmumula dito. Pakiusap. Dakilang Emperador Pangu, huwag mag-alala, gagawin ko yan. Tama na, mauuna na ako sa daan. Ako'y Monghing Pangu. May pagkakataon ka, kailangan kong manaig ang pamana ng Pangeya makapagdudulot sa sangkalupaan, humahati sa kalangitan, maging immortal at tumayong Diyos, hangin, ulan, kulog at kidlat, dagat ay malawak, langit ay malaya, may mga dakilang manggagamot, ililigtas ang mundo. Chin Fan, gising na. Hoy, mga tao, buhatin niyo at dalhin sa ospital. Ang lola ay takot tumulong sa pagtawid. Nabangga ng kotse, sinong mag-aangat? Wala tayong ganyan kalaking pera. Huwag matakot. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Qingzhou, Shen Shihao. Hindi ako magnanakaw ng pera. Naglakas loob magpanggap na anak ng mayaman. Huwag magnakaw ng pera. Naku, paniwalaan niyo ako. Chin Fan, gising na. Shenshun, anong ginagawa mo? Buhay ka talaga. Tao ka ba o multo? Talagang buhay ka pa. Tao ka ba o multo? Anong nangyari? Binangga ka ng babaeng itong may mamahaling sasakyan. Palarin ka sana sa yaman. Shenshun, ikaw ba ang bumangga sa akin? Oo, nahirapan ako mag-concentrate. Magkano ang babayaran? Pera ang usapan? Anak daw siya ng pinakamayamang tao. Hindi masyadong malaki ang 2 milyon sa kanya. Huwag muna humingi ng pera. Tignan mo muna, grabe ang tama. Baka mabasag ang utak, sisira sa buhay mo. San sasapat ang 2 milyon? Musa ko ang tula. Paano ko siya hihingan ng pera? Mas mabuti pang maging manugang na lang. Chin Fan, sabihin mo na ang dapat gawin. Ayos lang, okay na. Medyo nasaktan. Uuwi na lang ako at iinom ng mainit na tubig. Mainit na tubig ang solusyon? Talagang sira ang utak mo. Napalipad ka sa lakas ng bangga. Dugo ang lahat ng suka. Mainit na tubig lang ang solusyon. Dugo ang sinuka ko. Malamang concussion ito. Chin Fan, dalhin na kita sa ospital para ma-check. Ay, hindi na kailangan. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Umalis na. Magandang babae ang responsable ng binata. Kung single ka pa, pakasalan mo na siya. Ikaw na ang magpakasal. Naku, may mga nag-a-apply pa para sa blind date. Oy, dayang mayaman, nasaan ka na? Papunta na, malapit na. Bilisan mo, di ba ko nagkasintahan? Huwag kang magsisisi kapag pinalampas mo. Paano nangyari yun? Maliwanag na naaksidente ako. Bakit walang nangyaring masama? Hindi dahil sa kinyon. Sino? Sinong nagsasalita? Huwag mo nang hanapin. Si Wuming Pangu ay nasa isip mo. Ano? Pango? Sa utak ko? Anong nangyayari? Nagkakagulo ako. Ang daan ng paglikha sa langit at lupa. Ipinamana sa iyo ang natirang kaluluwa. Sanayin mo ng maayos para sa ikabubuti ng mundo. Pamana ng Pangeya.
Panaginip lang yon, di ba? Tama ka dyan. Pamana ng Pangea, tumatawid sa kalangitan, maging immortal at tumayong Diyos, hangin at ulan, kulog at kidlat, malawak ang dagat at kalawakan, may mga dalubhasang manggagamot, ligtas ang mundo. Chinfan, bakit nandito ka? Shen Xion. Hindi ka waiter dito, di ba? Paano mangyayari yon? Ang gwapo ko naman. Paano ako magiging waiter dito? Bakit ka nandito? May trabaho lang ako. Mali ba ang pinasukan mong kwarto? Paano ako nagkamali? Ako ang nagpareserba nito. Kung mali ka talaga. Ano? Sa'yo pala ang kwarto? Ano? Ikaw ba yung nag-aalok ng mabigat na salapi para sa manugang dayamang binibini? Ikaw ang naghahanap ng problema. Ano? Ikaw ba ang sa internet na mayamang babae na nagbayad para humanap ng manugang? Ikaw ang naghahanap ng gulo. Hindi ko inaasahan ito. Shen Xion, ika'y matayog sa paningin ng iba. Minamaliit mo ang lahat ng lalaki. At tinawag akong tae ng kalabaw. Hindi ko akalain na naghahanap ka pala ng lalaki. Hoy, makinig ka. Kung nag-iisa ka talaga at may gustong gawin, pwede mo bang sabihin sa akin? Alam mo namang gusto kita. Ano bang gusto mong gawin? Isang salita lang. Handang magpakasakit. Ano ang kalokohan yan? Hindi mo naiintindihan. Hindi ganyan ang akala ko. Ano yun? Pinilit ako ng magulang na pakasalan si Zhou Xiaogao. Nagsinungaling ako na may boyfriend. Hindi sila naniwala. Kaya nagrenta na lang ako. Yang si Zhou Xiaogao, pangit at masama. Isang malaking gago. Karapat dapat ba siyang maging asawa mo? Nandidiri rin ako sa kanya. Pero ang pamilya niya ay may swerte. Na-promote ang tatay bilang presidente ng Chamber of Commerce. Tiyuhin ko na may naging general. Gusto ng magulang ko na magpabango sa kanila. Sama ako sa'yo para ayusin to. Papatayin ko yang gagong. Yan. Ikaw? Hindi mo kaya. Bakit hindi? Kilala ka ng magulang ko at ni Zhou Xiaogao. Alam nilang mahirap pamilya mo. Hindi sila maniniwala. Hindi mo ba alam ang mundo ay umiikot? Pang-alaala na ako ngayon. Wala nang mangmamaliit sa akin. Sige, Chinfan, huwag kang magmayabang. Magkaklase tayo noon. Alam kong ano ka. Nung hinampas ka ni Zhou Xiaogao sa eskwelahan, hindi ka nakatingala. Makakahiya ka lang sa akin. Oy, sinabi ko na. Dati yon, ngayon. Yang si Zhou Xiaogao. Kayang kong ibagsak sa minuto. Sino ang magpapaluhod sa akin? Gusto mong mamatay? Sino ang magpapatira pa sa akin? Gusto mo bang mamatay? Kinfan pala to? Probinsyanong hamak? Anong sinabi niya? Gusto niyang paluhurin si Zhou Xiao. Nagsasalita ba siya ng patapon? Sinong hindi alam na sinapak siya ni Zhou Xiao? Mayabang ka na. Talo ka naman. Ha? Di ba ito si Shen Xion, musi ng eskwela? Bakit siya kasama nitong probinsyanong si Kinfan? Gusto ko, wala kayong pakialam. Ano? Shen Xion, gusto mo talaga si Chinfan? Oh, ano ngayon? Kasuklam-suklam, may kasunduan na ang tatay ko sa pamilya niyo. Ikakasal tayo bukas. Nagloko ka sa isang probinsyano. Inagago mo ba ako? Zhou Xiaogao, wag kang pabida. Hindi ka gusto ni Xion. Kinfan, sabi mo luluhuran mo ako. Ngayon nagnakaw ka pa ng babae ko. Ikaw ang magsalita. Anong klaseng kamatayan gusto mo? Anong problema sa pag-agaw sa babae mo? Kinfan, ginugulo mo ako? Di mo na alala may utang ka pa sa upa? Kunin mo na. O itatapon ko pamilya mo sa kalsada. Ano? Nagrerenta pa sila? Di makabayad ng upa. Nakakahiya talaga siyang mahalin sa hirap. Ngayon titigil na ang lahat. Magbayad ka na agad. Anong sigaw-sigaw mo? Ako na magbabayad ng utang niya. Anong pinag-iingay mo? Babayaran ko ang utang niya sa'yo. Ha? Ikaw magbabayad? Ako nagpapaupa sa boyfriend ko. May problema ba kayo dyan? Sige. Kinfan, lalaki ka ba talaga? Nagpapakain sa alaga lang pala. Oo na nga, nagpapakain ako sa alaga. Anong problema? Kung kaya mo rin, gawin mo. May ganyan ka bang kakayahan? Akala mo lalakas ka na sa piling ng pamilya Shen. Master Zhou, tumigil ka na dyan. Sampalin mo na, papagsabihin mo ng conquer o pati lumuhod habang umaawit. Sige, ipapakita ko ngayon ang pagkalalaki. Yabang mo, natarayan mo. Ako ang luluhod, ako ang aawit ng conquer, Zhou Xiaogang, ikaw naman. Wala ka ring ganyang kakayahan. Ako. Suntok ng Panginoon pa. Master Zhou, Master Zhou. Yan ba ang pagkalalaki mo? Ito ba ang kapangyarihan ng lalaki mo? Uy, anong karapatan mong paluin ako? Di mo alam ang kapangyarihan ng angkan namin. Matagal nang inaapi ng Zhou ang kanang tatay ko. Papatayin kita ngayon din. Tigil na. Saklolo. Nagkamisali na ako. Alam mo bang mali ito? Oo, alam ko, nagkakamali na ako. Sige.
Lumapit ka rito. Lumuhod ka't umawit ng pagsuko. Umawit ka. Talagang napasuko mo ako. Putulin ang lahat ng takbuhan. Nakita mo ba? Ito ba ang ipinagmamalaki mong lalaki? Ngayon nakaluhod sa harap ng isang probinsyano? Hambog? Mayabang? Joe Xiaogao, huwag kang mayabang sa konting pera mo. Magmalaki sa kapangyarihan mo. Mangapi ng mahihina. Uulitin mo. Gigibain kita. Magpapakabait na ako sa susunod. Umalis ka. Hoy, Ginoong Joe, hintayin mo ako. Ay, nasaktan ako. Tawagin mo na ang mga tao para ipaghiganti ako. Tatay, nasaktan ako. Bilis, tumawag ka ng tao para makaganti. Bilis, dagdagan mo pa ng tao. Gusto kong mamatay siya. Bugbugin hanggang mamatay. Shinfan, kinain mo ba ang tapang ng leon? Pangahas mong sinaktan si Joe Xiaogao? Sinaktan ko. May problema? May mali ba? Di mo ba alam ang kapangyarihan ng Joe family? May connection sila sa legal at illegal. Magkakaproblema ka nito. Sabi ko na hindi na ako ang dating ako. Ang dating mahirap, duwag at hamak. Chinfan na laging api ay patay na. Ang Chinfan ngayon ay nakatindig ng matatag, walang katapat. Nababaliw ka na yata. Hintayin mo ang galit ng Joe family. Pagsisisihan mo to. Kung di ka naniniwala, taya tayo. Anong tayaan pa? Kung matatalo ko ang Joe family, pakakasalan mo ako, maging asawa mo ako. Panaginip mo yan, Chinfan. Di tayo magkatapat. Di mo kakayanin ang Joe family. Umuwi ka na at mag-empake. Takbo na habang may time. Hintayin nating dumating ang Joe family. Abuho ka na bukas sa krematoryo. Kung di ka naniniwala, tayaan na, kahang kamatayan. Di ako takot. Takot ka bang matalo? Sige, tatayaan kita. Titingnan kong humagulgol ka sa hirap. Mahal, huwag matakot. Manalig ka sa iyong lalaki. Umalis ka na. Huwag kang aalis. Dumadating na ang underground forces ng Joe family. Dapat ikasal tayo ngayon din. Paaliw na dragon. Bilis, tulungan mong patayin ang batang yan. Nasaan ka? Pangahas mong sinaktan si Joe Xiao. Patayin agad yan. Siya nga. Patayin mo siya para sa akin. Siya talaga yon. Patayin mo siya para sa akin. Huwag kang matakot, nandito ako. Umalis ka na. Si Joe Xiaogao, ako ang gusto niya. Walang gagawin sa akin. Takbo. Hindi yan ugali ng lalaki. Tumayo ka sa likod ko. Banal na suntok. Buksan ang daigdig. Punta na, naglalakad. Mga hamak na tao, nangahas sumugod sa akin. Hoy, huwag kang magyabang sa pagsuntok. Nakalimutan mong may utang ka pang upa. Bilisan mong ibalik ang pera. Hoy, papatulog ko ang nanay at kapatid mo sa kalye. Naghahanap ng away, nanghahamon ka. Pinahintulutan kitang manakot, humingi ako ng upa sa iyo. Nagkakamali ako. Nagkakamali ako. Ayaw ko ng upa. Sinabi kong singilin mo ang renta. Singilin mo. Mali ako. Mali talaga ako. Ayaw ko ng renta. Nagkamali na ako. Kapag nahuli kita sa susunod, gagawin kitang bading. Lumayas ka. Sige na. Aalis na ako. Hoy, maghintay ka lang. Pupunta ako bukas sa pamilya Shen para mag-propose. Aagawin ko ang babaeng gusto mo. Shinfan, ano ba ang nangyayari? Paano ka naging napakagaling? Hindi mo ma-imagine ang kapangyarihan ko. Ano pang kaya mong gawin? Di pag napangasawa mo na ako malalaman mo. Huwag kang bastos, okay? Kailangan mo akong pakasalan para malaman mo. Saan naman ako naging bastos? Nagkukunwari ka pa. Tamad akong pakialaman ka pa. O nga pala, natalo ka sa pustahan natin. Oras na para tuparin ang pangako. Anong pustahan? Nanalo daw ako kay Joe Xiaogang. Pakakasalan mo ako. Maging asawa mo ako. Shinfan, huwag kang makulit. Alam kong matagal mo na akong gusto, pero ang kalagayan ng pamilya mo. Ang tatay mo'y nagtrabaho at di na bumalik. Nanay mo nagtitinda, nangangalakal, at nangungupahan lang. Hinding-hindi ako papayagan ng magulang ko sa'yo. Kailangan mong malaman, ang mga prinsipe at general ay may karunungan. Isang lalaking may kakayahan, kayang baguhin ang kapalaran sa kahirapan. Sige, kung hindi ka natatakot mapahiya, pumunta ka bukas para mag-propose. Sige, talagang pupunta ako bukas.
Oo nga pala, pupunta rin bukas si Zhou Xiaogao. Dapat kang maghanda. Talunan ka na. Matatakot ba ako sa kanya? Siya nga, Lolo. Sinabi mong siya ang pangalawang prinsipe na hinahanap ng emperador. Siya ang pangalawang prinsipe na hinahanap ng emperador. Sabi ni Dragon Bird, nasa kanya ang swanong jade pendant ng emperador. Hindi ito maaaring maging mali. Ngayon, isa na lang ang natitira. Anong meron? Kahit siya ay pangalawang prinsipe. Ngunit sa mga tao, mahalaga ang moralidad. Ang aking apong babae ay pinakamaganda sa buong mundo. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang hindi mapagkakatiwalaan. Oo, kung siya ay may masamang ugali, hindi ako sasang-ayon. Pero, Lolo, paano natin malalaman? Mabuti ba o masama ang kanyang ugali? Malalaman natin kapag nakilala na natin siya. Gets ko na, Lolo. May paraan ka pa rin. Sige, uwi muna ako. Hanggang bukas. Sige, hanggang bukas. Muse, nasa mga kamay ko rin ang lahat. Lolo? Lolo, anong problema mo, Lolo? Tulungan mo ako, dalhin sa ospital. Huwag kang umiyak. Anak, tumawag na ng 120. Sino ang magtutulong ng walang BMW sa bahay ngayon? Gumawa ako ng sariling saklay. Takot akong mahulog na walang tutulong. Anong nangyayari? Umalis ka sa daan. Tingnan ko. Anong nangyayari? Tumabi ka muna. Tingnan ko. Anong problema? Nay? Tumawid lang si Lolo kanina. Bigla na lang hinimatay. Wala kang alam. Pogi, tulungan mo naman dalhin sa ospital. Sige, may konting alam ako sa medisina. Subukan ko. Hoy, sino ka ba? Anong meron? May binatang tumulong sa Lola sa kabilang baryo. Nawalan ng mahigit 100,000. Naipagbili na lahat ng inahing baboy. Anong kapalit na baboy? May dalaga sa kabilang kanto. Tumulong sa Lola pero nawalan ng milyon na ipagbili na bahay nila. Kung magulang mo ang nasa kalye, ano sa tingin nyo? Dapat maging mabait kayo? Walang problema. Pogi, kamusta na si Lolo? Okay lang siya. Medyo peke lang ang itsura. Sige, tutulungan ko si Lolo. Lolo. Bing Shui, Bing Sue, anong nangyari? Bigla ka na lang hinimatay sa paglalakad. Siya ang gwapong lalaking nagligtas sa'yo. Salamat. Maraming salamat. Lolo, bumangon ka na. Ang lupit ng mundong ito, hindi ko inaasahan. May mga kabataang mabubuti pa rin ang puso. Lolo, ang daming tao kanina sa paligid. Walang may gustong tumulong sa'yo. Siya lang ang binatang nagkusa. Hoy, at hindi mo sila masisisi? Masyadong mahal ang kapalit ng pagtulong ngayon. Walang may lakas ng loob. Bakit ikaw may lakas ng loob? Ako? Galing ako sa hirap. Ayaw ko sa mga mapang-api at mayabang. Ayaw ko makakita ng paghihirap. Kahit anong mangyari, gawin ko muna ang tama. Bihira. Tunay na bihira. Bing Sue. Mukhang nakakita na ako ng mapagkakatiwalaan. Para sa'yo ito, Apo. Lolo, Binata, iniligtas mo ang buhay ko. Walang kapalit. Ipapakasal ko sa'yo ang apo kong babae. Anong masasabi mo? Ito'y hindi bagay, hindi nararapat. Pwede mo siyang pakasalan. Ang babaeng ito'y swerte mo sa iyong kapalaran. karapat-dapat ka sa kanya. Binata, akala mo ba hindi maganda ang apo ko? Hindi ba? Hindi po, maganda siya. Bakit ayaw mo? May mahal na po ako. Bukas ko pa nga sasabihin sa kanya. Totoo. Di ko alam kung sinong babae. Ang swerte niya. Hindi ko alam kung sino ang anak na babae. Napakapalad niya. Iyan ang anak ng mayamang pamilyang Shen Xiun. Mayamang pamilyang Shen. Kilalang kilala, di ba? Isa yan sa 4 na pangunahing pamilya sa Qingzhou. Hahaha, isang maliit na angkan lang. Hindi dapat pang banggitin. Lolo, malamang natumba ka kanina. Mga taong may bilyon-bilyong yaman. Anong mumunting angkan yan? Walang kwentang banggitin. Ano ba ang katayuan mo? May pera ka ba sa bangko mo? Ibig sabihin, nakakatanggap ka ba ng ayuda? Ang ingay mo, hindi ako nakakuha ng pangunahing sahod, pero may pangalan akong medyo kilala talaga. Ano pangalan mo? Ang apelyido ng tatay ko ay Zhuge. Ako si Fei Long. Ano? Zhuge Feilong, ang general ng aming kaharian ng Dragon. Lolo, tanga ka ba? Paano mo nagawang magpanggap na pinuno ng kaharian? Lolo, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Baka ka pa arestuhin ng pulis. Bilis, nandyan na yung gwapo.
Diyos ng digmaang Wanjiang, uli na ang guwardiya. Ipagpaumanhin niyo po, wala naman pong nangyari. Huwag kang kabahan. Bumangon ka na. Opo. Ang pogi talaga. Totoo pala, nakita ko talaga si General Juge. Tol, para bang mas malakas pa apo ko kay Shen Jiamen? Hoy, ramdam mo ba? Mas malakas ang apo kong babae kaysa kay Shen Jiamen. Marshall, hindi naman sa lakas o hina. May usap kasi ako sa anak na babae ng angkan Shen. Para magpakasal, sabi mo maging tao tayo. Dapat may integridad, di ba? Maganda naman talagang Jade ito, pero sa tingin ko, mas bagay ka sa apo kong babae. Salamat sa kabutihan mo. Pero sa palagay ko, hindi ito pinakamagandang pag-ibig. Pero ang pinakabagay, sa tingin mo ba? Oo, pinapahalagahan kita. Pwede bang tawagin kitang kapatid? Magkapatid kayo ng commander. Swerte talaga ng batang ito. Kung alam ko lang, tumulong sana kami. Ayos na yan, hiho. Kung payag ang coach, syempre wala akong tutol. E ano ngayon? Ikaw ang nakababatang kapatid ni Juge Feilong. Pinagpala tayo, mahirap. Hoy ano? Sige, punta ako riyan. Kuya, mauna na ako. Lapit ka lang kung may kailangan. Ang tanga talaga nitong lalaking ito. Lolo, anong gagawin natin? Paano? Gusto mo siya? Sanay ako sa makukulit na mayayabang. Ngayon gusto ko yung simple. Pero may commitment na siya. Hindi tayo pwedeng mandukot. Pero sinabi lang niyang magpapakasal siya sa angkan Shen. Hindi naman sinabing pumayag na ang mga Shen. Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung tanggihan siya ng angkan Shen? Ang ibig kong sabihin, paano kung tanggihan siya ng pamilyang Shen? Posibleng mangyari iyon. Ang pamilyang Shen ay makapangyarihang angkan sa Qingzhou. Masyadong mapili. Wala naman siyang magandang pamilya. Kaya, Oo. Malakas na angkan dito sa lugar. Bagay na bagay. Posible kaya, tinalikuran nga siya. Anong gusto mo? ipaghahanda ko ng bigay kaya bukas. Maghintay sa labas ng pamilyang Shen. Kapag tinanggihan talaga siya ng mga Shen, ako na mismo ang maghahain ng kasal. Matutupad ang pangarap ko. Maiwasan pa ang kahihiyan niya. Pwedeng yang plano mo. Pero may isa akong alala. Paano kung malaman ng emperador? Magdadala siya ng maraming mayayamang dalaga. Hindi nila makukuha ang lalaking gusto ko. Sige, gawin na natin. Hoy Kuya Guard, ito ba ang pamilyang Shen? Ano ba yan? Anong problema? Boyfriend ako ni Shen Xiun, ipapakasal niya ako ngayon. Ano? Ikaw ang boyfriend ni Binibining Shenxion. Tingnan mo nga sa salamin ang itsura mong palaka. Sasabihin ko sa'yo, ako ang anak ng kapalaran, huwag kang makulit. Baka parusahan ka ng langit. Ahahaha, anak ng kapalaran ka pa? Siya nga, gago ka talaga. Pangu Thunder. Pangulong Kulog. Scourge, naniniwala ka ba dito? Diyos ba siya? Xion, magbihis ka ng mas maganda. Darating ang 4 na mayamang binata para magproposa. Nanay, may boyfriend na ako. Bakit papupuntahin pa sila? May boyfriend ka? Eh siya? Sinabihan ko na siya. Pupunta siya ngayon para humiling ng kasal. Sige, titingnan ko kung dragon o ahas ang gusto mo. Nagpapatigas ng ulo mo. Palakang lupa ang nakikita ko. Hindi man lang masabi ang pamilya niya. Paano siya magiging karapat-dapat? Walang pamilya. Hindi na ba pwedeng mabait? Wala akong pakialam. Kung hindi karapat-dapat sa aming Shen family, patayin niyo na ako, ayaw ko. Xiun. Xiun. Bakit hindi ka magdamit ng maayos? Bumili ng mamahaling regalo? Ang dumi-dumi mo. Paano? Ito pala ang boyfriend na sinasabi mo. Ano? Ito ba yung nobyong pinagkukwento mo, Kon? Oh, hindi siya mapagpahalaga sa hitsura. Walang pera. Aminin mong wala. Ano pa bang dahilan ang sasabihin mo? Ikaw ba si Tio Shen? Ang tagal nating hindi nagkita. Tagal na ba? Paano? Nakita mo na ako. Oo, bago ka lumipat sa syudad, nasa baryo pa rin kami. Ako si Chin Fan, anak ni Qin Wentian. Ano? Qin Wentian, yung nagtrabaho sa abroad. Anak ni Qin Wentian na hindi na nakabalita. Eksakto. Kasuklam-suklam, naghanap ka ng probinsyanong hampas lupa, ha? Tio Shen, galing ka rin ba sa probinsya bago lumipat dito? Bakit mo nasabi yon? Eh di ba tayo rin ay galing sa probinsya? Ano naman ang masama sa taga-probinsya? Ginagalit mo ba ako, ha? Tio Shen, huwag kayong magalit. Tingnan nyo. May dala akong munting regalo, walang galang. Sana payagan nyo akong pakasalan si Xion. Panaginip. Ako si Shen Longhao. Hindi ko ipapakasal ang anak ko sa'yo. Hindi ka ba nagmamalaki kapag lumalabas? Anong klase ang angkan ninyong Chin? Anong uri naman ang angkan naming Shen? Akala mo aahon ka sa amin? Tia, mali ang sinabi nyo. Diba? Sabi nga nila,
hindi nakikilala sa hitsura. Ang dapat pagtatalunan ay kakayahan. Mas malakas ako kaysa sa inyong angkan, Shen. Nanliligaw ako kay Xion, kayo ang umaangat dahil sa akin. Nanligaw ako kay Xion dahil umakyat ka na sa mataas na posisyon. Ha? Kami ang nag-angat sa'yo. Ano ka ba? Oo, kalimutan mo na ang pagiging mahirap. Bakit hindi mo pa rin kilala ang sarili mo? Chinpan, kung manligaw ka ng maayos. Bakit nagyayabang ka tungkol sa baka na to? Hindi ako nagyayabang. Mas maganda na ang pinanggalingan ko kaysa sayo. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Talaga? Kwentuhan mo ako tungkol sa'yo. Narinig mo na ba ang Angkan-juge sa Kyoto? Ang kanjuge? Siyempre naman, bakit mo sinasabi na may koneksyon ka sa kanila? Si Juge Feilong, iyan ang aking kapatid sa panunumpa. Ano? Si Juge Feilong ay kapatid mo sa panunumpa? Oo, tama ang narinig mo. Alam mo ba kung sino si Juge Feilong? Alam, si Juge Feilong ay alamat ng digmaan sa Dragon Kingdom. Hari ng mga general. Siya ang pinakamatalinong general sa mundo, di ba? Ganitong klaseng tao lang? Sa tingin mo karapat dapat kang magdala ng sapatos niya? Wala kang ginawa kundi magyabang. Ni hindi mo kakilala ang tulad ni Juge Dashuai. Bihirang makita ng ordinaryong tao ang tulad niya. Pangahas mong sabihin na magkapatid kayo sa panunumpa. Ang punto, hindi niya alam. Ang binata ay 70. Sinabi pa niyang kapatid niya sa panunumpa. Tingnan mo ang sarili mo. Ganitong kalokohan dapat itigil na. Nilalapastangan mo ba ang Angkan Shen? Chinpan, huwag mo akong ipahiya. Sige? Hindi ka naniniwala ko, di ba? Sige, tatawagin ko ang kuya ko. Hindi ka naniniwala, di ba? Sige, tatawagin ko ang kuya ko. Tama na ang drama. Kahit na bumagsak ang langit sa lupa, ako si Shen Longhao. Hindi ko ipapakasal ang anak ko sa'yo. Isa ka lang sa probinsyang walang kaya. Sino ang nagpalakas ng loob mo para manligaw sa mayamang angkan namin? Sino ang nakakapalagayang manligaw sa pamilyang Shen sa harap ko? Master Jin? Paano? Siya rin ay nanliligaw. Oo. Ikaw na nga. Natawa talaga ako. Ang pamilyang Shen ay isa sa 4 na mayayamang angkan sa Gingzhou. Kahit na sino ay pwedeng humingi ng kamay sa kasal. O, hindi ko alam. Paano nagkaroon ng ganitong walang hiya? Dapat alam mo na, may dalawa akong aso sa pinto. Hindi siya makakapasok. Ano yan? Ito? Ito, regalo niya para sa panliligaw. Ang dami mong dala para manligaw? Sapat na para sa 100 piso. Hoy, interviewin kita. Kung manliligaw ka sa mayamang angkan ng Shen, ganito lang ang dala mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala kang pakialam sa ibibigay ko. Pangahas kang murahin ako? Halika. Isang asong gubat. Pangahas kang murahin ako. Buksan ang kanyang bibig para sa akin. Punutin lahat ng ngipin. Isang asong gubat. Anong tapang mong murahin ako? Buksan ninyo ang bunganga nito. Bunot ko lahat ng ngipin nito. At iba pa. Anong problema? Boyfriend ko siya. Huwag mo siyang hawakan. Narinig ko ba ng tama? Sabi mo boyfriend mo siya. Ikaw ba ang bulago ako? Isang walang kwentang asong gubat. Karapat dapat ba siya sa'yo? Ako ang may pakialam. Wala kang kinalaman. Hindi. Ako ang bahala ngayon. Ikaw ang nasa puso ko. Nais kitang pakasalan. Ang buong Qingzhou, walang lalaking may lakas ng loob. May kinain bang bawang? Ang baho ng hininga. Nandito ka pala. Master Zhou. Akin lang si Xion. Kailangan kong pumunta. Paano? Jinyuan Bao, nagsasatsat ka lang ba? Ako ito, bakit? Kagat-kagatin mo ba ako? Hindi kita kakagatin, pero babalaan kita kahit may pangalan ng pamilya Jin. Wala kayo sa pamilya Zhou. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na ng maayos. Akin lang si Xion. Sino ang makikipagtalo? Sino ang papatayin ko? Gusto mong makipag-away ngayon? Anong magagawa mo? Baka hindi mo kayanin. 2 anak. May sasabihin ka ba? May sasabihin. 2 anak. May sasabihin ako. May gustong ipahayag. Tio Shen, huwag mo akong pigilan. Kailangan kong durugin ang batang ito ngayon. Wasakin siya. Ipakita ang lakas ng Angkan Jin. Kayabangan, kaya mo bang pakialaman ang Angkan Jin? Ginoong Jin, huwag kang magalit. Ang Angkan Zhou ay hindi na katulad ng dati. Ano ang problema? Hindi mo ba alam? Itinaas bilang presidente ng pamantasan ng kalakalan ng Qingzhou. Ang ama ni Zhou Xiao, na itaas ang tiyo bilang general sa kagawaran ng digmaan. Biglang nagbago ang Angkan Zhou. Naging presidente ng pamantasan ng kalakalan ng kanyang ama. Na itaas bilang general ang kanyang tiyo. Anong problema, bata? Nagulat ka? Nahihiya ka na ba? Sumabog ka na? Walang balita sa buong Qingzhou. Anong pinagsisutsot mo dito? Mawalang galang na po. Kahapon lang inaprobahan sa pulong ng mga opisyales. Ang inyong Angkan Kim, uli na ang lahat. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mga tulad mo, alam na alam ko, gusto mong pakasalan si Xion? Kahit sinong hangal makakapagsabi niyan, di ko na papahabain pa. Sino ang mag-aagaw kay Xion sa akin? Papatayin ko ang sinuman. Agawin ko siya sa'yo. Kaya mo ba akong galawin? Away. Diba? Sino ang takot kanino? Sige na, gintong dragon at gintong tigre. Narito na tayo, putulin ang lahi ng mga Zhou. Ako na ang bahala sa kulungan. Ayusin ko ang mga magulang mo. Paglabas mo, ako ang sasagot sa buhay ko. Ahon. Oo. Handa. Oo nga. Panginoong Jin.
Mahalaga ang pagkakasundo, huwag po. Di ko matiis ang dalawang agresibo kay Joey Shan. Maliban na lang kung ibigay niya si Shiyun. Tito Shen, umalis ka na sa daan. Di ko na matiis tong lalaking to. Wawasakin ko ang kanila ngayon din. Simula ngayon, 3 na lang ang makapangyarihang pamilya sa Qingzhou. Sige, matandang baliw, gibain mo sila. Opo, isang kalawang na bagay. Lalaban ka ba? Labas ka. Gintong dragon at tiger, patayin. Sige. Sabay-sabay sila. Siya rin, durugin mo ito itapon. Hoy. Ginoong Joe, nagkamali ako. Di kita kinakalaban. Ngayon mo lang naisip mali. Sa akin lang mapapasasisyon. Sino ang maglalakas loob? Sino ang gustong mamatay? Umalis ka na ng kusa. Zhou Xiaogao, parang di ka pa natuto sa suntok ko. Ang ingay mo pa rin. Anong problema kung ninakawan kita? Zhou Xiaogao, mukhang hindi ka pa rin natatakot na bugbugin kita. Ang galing mong magsalita. Anong problema kung ninakawan kita? Chinfan, ikaw pala. Hindi ako makapaniwalang nandito ka. Bulag na bulag ka? Nakatayo ako rito matagal na. Ikaw lang ang hindi nakakita. Bakit ko kailangang pansinin ka? Sino ba sa tingin mo? Sa totoo lang, wala akong pakiramdam. Ang babae mong gusto, ako ang gusto, girlfriend ko pa rin. Huwag kang magmayabang. Ang pamilyang Shen ay hindi tumitingin sa'yo, di ba? Tito Shen, hindi mo papayagang si Shiyun ay maging kanya. Di ba? Siyempre hindi. Kahit mamatay ako, hindi ko siya papayagang makialam sa pamilya ko. Narinig mo ba? Kung may hiya ka, umalis ka na mag-isa. Ano? Papapuntahin mo ako? Hindi ka naman tinitignan ni Shiyun. Ikaw ang dapat umalis. Mahal, ano sa palagay mo? Yan si Zhou Xiaogao. Umalis ka na. Hindi kita maaaring magustuhan. Kasuklam-suklam. Ang pamilya Joe ay sumisikat. Parang araw, wala siyang mapapanting sa akin. Kahapon lang natalo ka ni Chinfan. Lumuhod ka na. Kumanta ka ng Conquer. Ayos? Probinsyanong malakas lang. Matalo ako sa kanya. Anong problema? May pinahanap ang tatay kong master ngayon. Isang salita lang tapos na ang lahat. Tumigil ka sa kayabangan. Umalis ka na ngayon din. Imposibleng magustuhan kita. Shen Shiyue. Huwag kang magpakabulag. Kung hindi ka pangako sa akin ngayon, maniwala ka o hindi, tawag lang ako. Mawawasak ang pamilya Shen mo. Shen Shiyun, huwag mong baliwalain ang papuri. Kung hindi mo ako ipangako, maniwala ka man o hindi. Isang tawag lang aalis ako. Mapapahamak ang buong ang kanyong Shen. Hoy, Ginoong Joe, huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Ayusin ko na. Dumating ako dala ng magandang intensyon. Shen Shiyun, hindi ako aatras hanggat di kita nagagapi. Tingnan mo ang mangyayari. Ibigay mo sa akin si Shen Shiyun. Mawawasak ang lahat ng Shen. Pag tinanggihan mo ako, wawakasan ko ang Shen. Narinig mo ba? Palayasin niyo yung probinsyanong to. Ang pakikipagkasundo kay Zhou Xiao. Imposible iyan. Kahit mamatay ako, hindi sa ganong masamang tao. Ayos, Shen Shiyun. Ginago mo talaga ako. Huwag mong sisihin ang sarili mong pumalag. Tay, tinanggihan ako ni Shen Shiyun. Putulin muna natin ang ilang negosyo ng mga Shen. Ipakita natin ang ating kapangyarihan. Sige, oo na. Zhou Xiao, magpalamig ka muna. Ako na ang bahala, ako na. Nagsimula na ang galit ng mga Zhou. Maghintay ka at manginig. Naririnig mo ba ako? Bakit hindi mo na lang pangakuan si Zhou Xiao? Maraming lalaking mas veterano ang humahabol sa akin. Ako pa rin ang mayabang na babae. Paano ako matatakot ngayon? Katawa-tawa ang piliin ng ganitong uri ng tao. Ang yabang mo. Kung mayabang ka, bakit probinsyano pipiliin mo? Dinudungisan mo ang pangalan ng aming angkan. Tio Shen, bakit bulag ka sa katotohanan? Sabi ko na nga ba, pambihira ang kakayahan ko. May mahiwagang kapangyarihan. Yang Zhou family na yan, wala yan sa akin. Tio Shen, bakit bulag ka sa katotohanan? Sabi ko na nga ba, pambihira ang kakayahan ko. Parang mga engkanto, ang liit na pamilya Zhou niya, walang kwenta. Huwag kang magmayabang. Hindi ka kilala ng tao. Di kita kilala. Namatay sa labas ang tatay mong OFW. Nanay mo'y mangangalakal lang. Pambihira ka talaga. Bakit hindi ka na lang umakyat sa langit? Pwede bang tigil na ang kayabangan mo? Nakikinig ako. Di ko maalis ang ekspresyon ko. Hoy. Wala na. Lahat wakas na. Lolo Shen, anong nangyari? May tawag mula sa samahan ng mangangalakal. Tinanggal ang pamilya Shen sa samahan. Apating pangunahing pamilya. Magkaisa para hadlangan kami. I-block ang aming pamilya. Hoy, Presidente Liu. Ano? Bigyan ng 3 araw ang Shen para bayaran utang, kundi idedemanda. Hindi po, Presidente Liu. Kasing laki ng inyo ang negosyo namin, di mababagsak. Gobernador Liu. Presidente Liu.
Ano masasabi mo, Tio Shen? Ramdam mo na ba ang galit ng Joe? Ginoong Joe? Tawagin mo ang tatay mo. Makiusap ka para magpaumanhin ang Shen. Ipilitin kong pakasalan ka ng anak ko. Totoo ba? Hindi titira ako sa inyo ngayon din. Pangakuan mo ako na matatapos lahat. Di pumayag. Sisirain ko kayo. Isang hamak na Joe lang. Kaya kong durugin ng daliri. Anong masama doon? Sino ka? Alam mo ba kung saan ito? Paimbabaw na kayabangan. Mga katulad mo, hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Kay kapal ng mukha. Nagmamatigas sa harap ng angkan, Joe. Matandang itim, ipipigil niyo siya para sa akin. Yuyurakan ko siya rito mismo. Oo. Babaeng salbahe, naghahanap ng kamatayan. Uy, maganda rin tong babaeng to. Isama niyo siya sa akin. Dalhin sa piitan. Pahihirapan ko sila araw-gabi. Opo. Bagsak, espadahan ka pala. Alam mong huli na ang lahat. Sino ka talaga? Naghasik ka ng gulo sa angkan Shen. Wala akong gana manggulo sa angkansyen nyo. Hinahanap ko ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Ang karapat-dapat maging asawa ko ay si Qin Fan. Ang mapapangasawa ko'y walang iba kundi si Qin Fan. Ano? Si Qin Fan ang asawa mo? Katutubo ka? May asawa ka na? May babae ka na? Pangahas kang humiling sa anak ko? Walang galang. Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Anong karapatan mong tawagin siyang katutubo? Qin Fan, may asawa ka pala. Di ko alam. Anong nangyari? Oy, dalaga, nagkakamali ka ba? Oy, huwag kang magsalita ng ganyan. Di kita kilala. Normal lang na di mo ako kilala. Ang tatay mo ang nagpahanap sa'yo. Ano? Ang tatay ko? Oo. Ipinangako ko sa tatay mong pakakasalan ka. Narito ako para magpakasal. Hindi. Buhay pa tatay ko. Alala ko'y nagtrabaho siya noong 5 ako. Di na bumalik. Kasamahan niyang nagtrabaho. Daw siya'y pinatay. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ito. Nakita mo na ba? Shanlong Jade Pendant. Buhay pa pala ang tatay ko? Ah, talaga? Nasaan na siya? Anong ginagawa ngayon? Talagang buhay pa ang tatay ko. Ah, tama nga. Ang iba naman. Anong ginagawa niya ngayon? Mahirap sabihin, pero ang tatay mo ay sandali lang, pupunta siya dito para makipagkita sa'yo. Hoy, wag mo akong paandaran. Ibigay mo sa akin numero niya. Tatawagan ko siya. Di siya makapagsalita sa kinaroroonan niya na, Kalokohan. Napaka-advanced na ng teknolohiya. Nasa langit kaya siya? ay, asawa ko, wag mo nang alalahanin yan dahil ayaw sa'yo ng angkansyen, sumama ka sa akin, ipapakasal kita sa pinakagrandeng kasal, gagawin kitang pinakamasayang lalaki. Pinatay mo ang tauhan ko. Ininsulto mo ang angkan Joe. Gusto mo bang umalis ng walang paliwanag? Bulag na mata mo, ang lakas ng loob mong magsalita sa dalaga, magtumbling. Ang tapang mong paluin ako? Huwag magtumbling, mamatay ka. Sige, kayo. Pati ang angkan. Shen, maghintay kayo sa galit ng angkan Joe. Hoy, Ginoong Joe, huwag kayong umalis. Mag-usap tayo, mga katarantaduhan. Maghintay kayo sa pagbagsak ng angkan Joe. Sino ka ba talaga? Bakit ka pumunta sa angkan Shen para gumulo? Sino ako? Mas mabuting hindi mo malaman. Baka ikamatay mo pa ako. Asawa, alis na tayo. Uy, wag mong gawin to. Ni hindi kita kilala. Wala ka pa ring mukhang ihaharap. Halika at kunin mo. Hindi pa siya pumapayag. Hindi ka pa nakakilala ng lalaki, no? Wala ka pa ring hiya. Halika at kunin mo na. Hindi pa siya pumayag. Hindi ka pa ba nakakita ng lalaki? Shenshun, alam kong may gusto kang iba. Sino sa palagay mo ang gusto ko? Si Huo Wudao, di ba? Ikaw. Paano mo nalaman? Dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Kyoto, Juge at Bangyanhuo family. Dalawang henyo sa kanilang larangan. Ang Juge family ay may Juge Bingshue, magaling sa piano, chess, kultura at pagpipinta. Ang ganda pa ng mukha, walang katulad. Sa Huo family naman si Huo Wudao. Henyong mandirigma, 18 taong gulang na grandmaster, 20 taong gulang. Kilala na sa buong bansa. Tinalo ang pinakamahuhusay ng 20 bansa sa isang gabi. Itinanghal ng emperador bilang young marshal. 16 ka nang pumasok sa Beijing. Nakilala si Huo Wudao na in love ka sa kanya, di ba? Sino ka talaga? Paano mo alam to? Alam kong gusto mo pakasalan si Huo Wudao. Ayokong makita si Zhou Xiaogao. Kaya ipinapanggap ang asawa kong boyfriend mo maging panangga mo. Tama bang lokohin ang magulang mo? Ano? Itong prom di ang pinapanggap mo? Huwag mong bastusing tawaging promdi ang asawa ko. Ang kapal mong hampasin ako? Maniniwala ka man o hindi. Tatawag ako ng pulis. Ano? Tatawag ng pulis para arestuhin ako? Subukan mong tumawag ng pulis. Sige, subukan mo. Takot ako sa'yo? Hoy, Kapitan Wang, may 2 babaeng salarin sa bahay ko. Oo, nananakit ng tao. Magmadali ka at magdala ng pulis. Sige, angka namin ang isa sa 4 na malaking pamilya sa Qingzhou. Ang kapal mong manloko sa bahay ko. Ipapaalam ko sa'yo ang kapal. Ang aming Shen ang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Qingzhou. Ang lakas ng loob mong mandaya sa bahay ko. Ipapaalam ko sa iyo ang katumbas nito.
Kapag nalaman mo kung sino ako, maiintindihan mo ang kapalit nito? Ahaha. Mapapalad ka't nagmamakaawa sa probinsyano. Ano sa tingin mo ang kalagayan mo? Wag na, ayoko makihalubilo sa hamak na tulad mo. Chingsuan, dalhin mo ang kasunduan sa kasal. Opo. Esposo, ito ang limitadong singsing na dragon at phoenix. Nagawa sa puting jade. Sana pakasalan mo ako. Hindi. Wag ganyan, binibini. Ngayon lang tayo nagkakilala. Guwapo, pakinggan mo ang aming reyna. Maganda at may kakayahan siya. May koneksyon at may mabuting asal. Mahirap makita kahit may ilaw. Oo, kitang-kita ko. Medyo mabagal lang akong magtiwala. Bata pa lang ako, kilala ko na si Shiyun. Magkaklase pa rin kami. Pero wala siyang gusto sa'yo. Si Huowu daw lang ang nasa puso niya. Shiyun, totoo ba ang sinabi niya? Oo, si Huowu daw ang tunay kong gusto. Siya ang bayani sa puso ko. Anong uri ng bayani siya? Mas magaling pa sa akin? Hindi naman siya ganon. Tinawag lang siyang henyo. Henyo? Ibig mong sabihin, Diyos ka. Pwede mo itong isipin ng ganyan. Siraulo, tunay na siraulo. Sino-sino ba ang mga to? Pwede mo pang sabihing Diyos ka? Akala ko ba'y siraulo ka na? Namumusong ka. Mag-ingat ka, paparusahan ka ng Diyos. Tama na. Chinfan, akala ko pangkaraniwan ka lang. Di ko inasahang inggit ka sa mas malalakas sa'yo. Puro kayabangan lang. Dinudungisan mo ang idol ko sa puso. Sobrang nabigo ako sa'yo. Sasabihin mong nabigo kita, Shenxiun? Bawiin mo ba ang salita mo? Hindi pagsisisi. Ginawa lang kitang panangga. Ngayong umalis na si Zhou Xiaogao. Tapos na ang palabas natin. May 500,000 sa card na ito. Kunin mo at bumili ng bahay. Huwag ka nang magrenta. Di ka na mapi-pressure sa upa. Ano ba yan? May 100,000 lang panghahambog sa asawa ko? Mahal, 1 bilyon ang laman yan. Kunin mo ang bulaklak, ha? 100 milyon? Seryoso ka ba sa mga pinagsasabi mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang bilyon? Ni hindi ko mabilang sa'yo ang bilyon. Di ka naniniwala? Qingxuan. Opo, miss. Tawagan ng bangko. I-check ang balanse. Ipakita natin ang totoong mundo. Sige. Kamusta? Ito ang World Bank Customer Service Center. May maitutulong ba ako? Pakicheck nga ang balanse ng bank card number 00 na. Tulungan mo akong tingnan ang balanse ng bank card number 009. Shimp, ang yabang mo talaga. Meron talagang nagpapahiya sa sarili. Ewan ko kung saan nanggaling ang sinungaling na to. Hoy, nakita na ang balance ng bank card number 009 mo. 100 milyong yuan. Bilyon pala yan. Mahal, maniwala ka sa akin. Paano ako magsisinungaling sa'yo? Ano na? 500,000 pa rin, akala mo? Hahamakin mo pa ba ang asawa ko? Sino ka ba? Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Ako? Walang kabuluhan din, pero ang tatay ko ay si Chu Tiangkuo. Chu Tiangkuo? Sino yun? Chu Tiangkuo, di ba yan ang gobernador ng Qingzhou? Ha? Gobernador ng Qingzhou? Di anak ka raw ng gobernador? Ano naman? Wala ka bang utak? Anak ka ng gobernador? Kasal ka na dapat sa mayamang pamilya sa Kyoto. Paano ka magkakagusto sa probinsyanong to? Probinsyana? Hindi mo alam, ang asawa ko ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Kahit 10,000 beses pa kayong yumaman, hindi nyo pa rin maabot. Kahit ang mga pamilyang Zhuge at Huo sa Kyoto, mababangitan lang din. Baliw na to. Kilalang kilala ang Zhuge at Huo na pinakamayayamang pamilya. Mas magaling pa sa kanila ang probinsyanong to? Royal family kaya? Tingnan mo siya, luko-luko talaga. Kailan dadating ang sheriff? Iuwi na natin to. Mababaliw na talaga to eh. Sino ang manggugulo sa pamilyang Shen? Sino ang may lakas ng loob na gumulo sa angkan ng Shen? Nandito ka pala, Kapitan Wang. 2 baliw ang nanggugulo sa angkan kong Shen. Sinakta ng mga tao ng walang awa. Dali, tulungan niyo akong hulihin sila. Siya ba yan? Oo, silang dalawa ang ako'y arestuhin niyo. Sino ang maglalakas loob gumalaw? Pangas kayong tumutol sa pag-aresto. Alam ba niyo kung sino ang inyong hinuhuli? Aray, may koneksyon ka pala. Diyos ko, anak daw ng gobernador ito, sabi niya. Muntik na akong mamatay sa takot. Ano? Anak ng gobernador, ganito na ba karami ang mayayabang ngayon? Inuutusan ko kayo ngayon. Ilapag niyo ang mga armas niyo. Umupo nang nakayuko. Kung hindi, pagbintangan ko kayong tumuto. Mukhang kailangan kong tawagin ang tatay ko. Ang tatay mo? Ang pinagsasabi mong gobernador ng Qingzhou? Alam kong hindi kayo naniniwala, pero pagdudahan niyo rin ang sarili niyo. Sa katunayan, sa posisyon ko, bihira kong makita ang gobernador sa isang taon. Makikisilaw sana ako sa iyo ngayon. Makilala ang gobernador. Hoy, may peking gobernador bang darating? Nakita ka na niya dito, Kapitan Wang. Lumuhod na kayo't sumuko. Ginoong Shen, malamang na mangyari ang sinabi mo. Hintayin nating dumating ang impostor. Uhulihin ko silang lahat. Mahal, huwag kang matakot. Ipagtatanggol kita. Sa totoo lang, humahanga ako sa pagmamahal nyo. Pero hindi nyo na kailangang magsinungaling. Sa totoo lang,
Hinahangaan ko ang iyong pagmamahal, pero hindi mo kailangang magsinungaling pa. Bakit, Mr. Ko? Hindi ka man lang naniniwala sa akin. Huwag mo muna akong tawaging asawa. Ngayon lang tayo nagkakilala. Pwede namang magkapag-ibig sa unang tingin. Hoy, sabi ko na nga ba, mahinhin akong tao. Sige, ako na ang magpapakilala. Ipapakita ko sa iyo ang kabutihan ko. Mamamatay na. Nagibigan pa kayo sa ganitong sitwasyon. Marunong akong manghula, hindi ako mamamatay ngayong araw. Pero ikaw ang may problema sa dakong huli. Ang kapal mong sumumpa sa akin. Una mong hulihin ako. Suntukin siya. At iba pa, Shion, anong ginagawa mo? Tito Wang, kababayan ko siya sa probinsya. Baguhan lang siya dito sa syudad. Pagbigyan mo naman ako, patawarin mo na siya. Alam kong gusto ka ni Master Joe. Bibigyan kita ng pagkakataon, pero kailangan niyang lumuhod sa akin. Shinfan, tigilan mo na ang katigasan ng ulo. Hindi mo naiintindihan ang katotohanan. May mga puwersang hindi mo kayang labanan. Lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Kapitan Wang para sa kaligtasan mo. Ang tuhod ko, kahit langit ay hindi ako papayagang lumuhod. Mamamatay ang sinumang magpaluhod sa akin. Kaya mo ba? Kawalang hiyaan. Ang lakas ng loob mo. Ulihin niyo siya. Huwag kang magpakapal. Isama mo na rin ang babaeng to. Dadalhin kay gobernador. Gobernador, bakit ka nandito? Sino ka? Wang Hai, Kapitan ng Seguridad Publika ng Distrito ng Xinan. Anong ginagawa mo rito? May natanggap akong report mula sa puno ng pamilyang Shen. May nanggugulo daw dito. Nga pala, may kumukutya sa anak mong babae. Arestuhin ko siya at dadalhin sa palasyo ng gobernador. Ha? May kumutya sa anak ko? Oh, siya nga. Yun. Gago. Gobernador, anong problema? Isang anak na babae lang ako. Sabi mo may kumukutya. Ah, siya. Totoo ba siya? Tatay, minura niya ako. Gusto ako arestuhin. Ano? Gobernador, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Di ko talaga alam. Anak ba ito ng gobernador? Pinagmumura mo pala siya at hinuli mo pa. Gago ka. Dalhin niyo siya sa piitan ng walang hanggang dilim. Opo. Ay, gobernador, ipagpaumanhin niyo po. Gobernador, patawarin niyo ako. Kung yan, bakit ka nandito? Hinahanap ko ang asawa ko. Ano? Ano? Asawa mo? Oo nga, Hindi ka pa nagkaroon ng pag-ibig. Saan nanggaling ang asawa? siya yun. Siya? Sino yon? Isumbong sa gobernador. Naging kapitbahay ko siya sa probinsya. Isang batang probinsyano. Magaling sa pananalita. Panalit sa isang inosenteng dalaga. Kailangan mong mag-ingat. Ano? Batang probinsya. Mahilig sa retorika. Akayin ang mga menor de edad. Oo nga, nagsinungaling siya sa anak ko noon. Tapos nakakuha pa ng mahigit $100. Tapos manliligaw na lang bigla. Walang hiya talaga. Totoo ba yan? Isumbong sa gobernador. Talagang oo. Nandun pa ang regalong itinapon ko. Gago. Ang lakas ng loob mong lokohin ang anak ko. Hindi. Gusto mong umawat? Hindi ko nga siya kilala. Siya mismo ang pumunta at nagsabing asawa ko. Kasuklam-suklam. Nagsasabi ka pa ng kalokohan. Pakinggan mo, hindi kita papatayin ngayon. Hindi ako angkan ng mga tsu. Halika, nasa loob tayo. Huwag kang gagalaw, Hongyan. Ikaw ang anak ng gobernador. Paborito sa Kyoto, ba't ka nagkaganyan? Nabulag sa isang probinsyanong lalaki. Tay, huwag kang makinig sa kanila. Hindi siya probinsyano. Sa isang sulyap pa lang alam ko na may mga saksi rin. Pinagtatanggol mo pa siya. Tay, maniwala ka sa akin. Narito na ang mga ebidensya. Paano kita paniniwalaan? Opo, binibining Chu. Magkabaryo kami niyan. Alam ko talaga kung saan siya galing. Tumigil ka nga. Tay, halika rito. May sasabihin ako. Siya ang pangalawang anak na iniwan ng emperador. Ano? Totoo ba yan? Ano? Totoo ba yan? Magsisinungaling ba ako sa'yo tungkol dito? Sige. Ang galing. Napakagandang manugang. Isang biyanan lang. Ako'y naging padalos-dalos. Sa tingin ko'y para sa isa't isa kayo ni Hongyan. Parang tabla sa sahig. Pinakamainam na pagtutugma. Hoy, teka muna. Medyo nalilito ako. Ano bang nangyayari dito? Huwag kang malito. Ang pamilyang Shen ay bulag. Ayaw nila sa'yo. Ako ay pupunta sa Qingzhou. Maghahanda ng malaking kasal para sa inyo ni Hongyan. Hayaan ang lahat sa Qingzhou na masaksayan ang ligaya ninyo. Hoy, huwag. Naguguluhan ako. Sa totoo lang, tama ang pamilyang Shen. Isang probinsyanong lalaki lang ako. Pinalaki kami ng nanay ko sa pamamagitan ng pagbabakal. Medyo natataranta ako sa ginagawa mo. Huwag kang mabahala. Walang saysay ang pinanggalingan mo. Basta si Hongyan, gusto ka niya? Ikaw ang pinakamahusay. Itataas ko ang kamay ko bilang pagsang-ayon. Mahal, huwag kang mag-overthink. Nasabi na ng tatay ko ang lahat. Paghahandaan nila ang pinakamalaking kasal. Gobernador ba talaga siya? Anak ka pala ng gobernador. Siyempre totoo yan. Nakuha na ang Wang. Bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Pero hindi naman tayo magkakilala. Bakit mo ako gusto? Naalala ko na. Sinabi mo ngayon na pinakasalan mo ako bilang utos ng tatay ko, di ba? Oo. Nariyan pa ang tanda na ibinigay ng tatay mo. Hindi ka makapag-rebelde sa tatay mo, ano? Anong trabaho ng tatay ko? Bakit niya ako pinakasalan mo? May sariling lihim ang biyanang ito. Huwag mo akong papagsalitin. Pero siya mismo ang magsasabi sa'yo. Naging mataas na opisyal ba ang tatay ko? Hoy, mali yan. Anong uri ng opisyal ang pwedeng maging part-time? At kahit opisyal siya, mas mataas ba siya sa gobernador?
Naging mataas ba siyang opisyal? Hindi yan tama. Part-time worker lang siya. Gaano ba kalaking opisyal yan? Kahit pa opisyal siya, kaya ba niyang pantayan ng gobernador? Hindi yan importante. Ang mahalaga gusto kita. Kahit ano ay sapat na. May sasabihin ako kay Miss Chu pero nag-aalangan ako. Utop. Ang gobernador at si Miss Chu. Parang nababahala kayo sa tunay na pagkatao ni Chin Fan. Nagtataka ako kung niloko niya ako. Naloko ako sa kanya? Anong naloko ako sa kanya? Dumating siya sa bahay ko dati para maghingi ng kamay. Nakita niyang ayaw ko. May koneksyon daw siya sa pamilyang Juge sa kabisera. Oo. Magkapatid daw sa panunumpa sila ni General Juge Feilong. Nakakatawa talaga. Pero totoo ba? Oo. Tanungin niyo na lang ang batang yon kung ayaw maniwala. Siya yun. May nagkwento bang ganyan sa'yo? Meron. Anak, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Bakit di ako maniniwala? Tay, di mo ba ako pinapaniwalaan? Si Juge na matanda ay alamat na talaga. 70 taon na siya, sabi nitong bata. Magkapatid daw sila sa panunumpa. Medyo sobra na to, ha? Sinong nagsabing nagyayabang siya? Juge Bingshue. Sino nagsabing nagyayabang siya? Juge Bingsu. Juge Bingshue. Siya ang Juge clan sa Kyoto, ang dalagang bihasa sa musika, chess, sining at panitikan. Juge Bingshue. Totoong lahat ang sinabi ni Chin Fan. Magkapatid sa panunumpa sila ng lolo ko. Dakilang tao sa aming angkan. Paano nangyari iyon? Mga bayaning Juge ay alamat ng bansa. Probinsyano lang si Chin Fan. Ano ba ang kaya niya? Hulag ka ba? Paano mo nasabing probinsyano ang isang henyo? Ano? Mga salamangkero ng langit. Hindi mo maiintindihan, pangkaraniwan ka. Chuhong yan, anong problema? Si Chin Fan ang gusto kong pakasalan, hindi mo siya karapat-dapat. Paano ka nakarating dito? Paano ba to? Ano? Juge Bingshue, nanakawin mo ang lalaki ko. Ako ang una sa pageant, ikaw ay pangalawa. Bakit? Di ba ako karapat-dapat manguha sa'yo? Juge Bingshue, huwag kang magmalabis. Ako ang unang nakakilala kay Chin Fan. Dapat first come, first served. Hindi mo ako kasing galing. Walang first come, first served dito. Hindi mo alam ang yaman ng mundo. Para lang ba sa magagaling? Mahal, sabihin mo na sa kanya. Ako ang gusto mo. Ano ang nangyayari? Dalawang maganda na nanakaw ng asawa. Ano ang nangyayari dito? Dalawang magagandang babae nagnanakaw ng mga asawa? Nalilito rin ako. Chuhong yan, bitawan mo na ang asawa ko. Juge Bingshue, huwag kang magpalinlang bago ka pa dumating. Sumang-ayon na ang asawa kong makasama ako. Naghahanda na ang tatay ko para sa kasal. Talaga? Wala akong napansin. Ibig sabihin ba'y gusto ka niya, asawa? Sabihin mo na agad sa kanya, ako ang gusto mo. Hayaan mong mamatay siya. Anong ginagawa mo? Hindi ako kalakal? Anong klaseng kabaitan ang ninakaw mo? Ayon sa lolo ko, lahat ng lalaki sa mundo ay dapat ibigay ako sa'yo. Nakaginhawa siya. Mga inanak na magkapatid kayo. Hindi mo bibiguin ang mukha niya. Diba? Ito. Chin Fan, nasa akin ang tanda ng iyong ama. Ni hindi mo sinunod ang tatay mo. Diba? Chuhong yan. Nangahas kang agawin ng lalaki ko. Maniwala ka't hindi, papatayin kita. Sige na, mag-aaway na tayo. Diba? Sinong takot sa'yo? Subukan mong awayin ako. Tingnan natin kung hindi kita patayin. Hayaan mong kunin natin ito. Sige, gawin mo. Asawa ko siya. Ang asawa ko. Anong kapal ng mukha mong lumaban? Nanaginip ba ako? Ninakaw ng anak ng gobernador at magandang apo bilang asawa. Totoo ba? Ang laki talaga niya. Hindi ka panipaniwala. Posible ba? Malaki pala ang koneksyon niya. Hindi ka panipaniwala. Si Hongyan, pamangkin ni Shangguan, tigil na. Huwag na kayong mag-away. Chin Fan, ikaw ang may gulo. Ikaw ang patahanin mo sila. Anong ginagawa mo? Wag na kayong mag-away. Kung pakakasalan mo ako, titigil ako. Ikaw pa ang may lakas ng loob na makipagnegosyo. Pakawalan mo siya. Kung hindi, huwag mo na akong kilalanin. Sige, papatawarin kita dahil kay Chin Fan. Juge Bingshue, pinakamabuting magkaibigan tayo. Ang lakas ng loob mong manapak. Huwag mong agawin ang lalaki ko. Itinuring kita na pinakamabuting kaibigan ko. Aagawin mo pa ang lalaki ko. Kalaban na kita. Sige, subukan mong agawin sa akin. Ayaw ko nang maging kapatid mo. Wala kang alam sa sarili mo. Gawin mo ang gusto mo. Tatay, bakit hindi mo ako tulungan? Tulong? Anak, kalimutan mo na. Hindi natin kayang makipagkumpara sa lakas ng angka ng Juge. Kung gayon, ako ang piliin mo. Maganda ang pagkatao mo. Bakit hindi na lang tayo maging magkapatid? Ano? Magkapatid? Ayaw kitang pakasalan? Ang lakas mong makipagtalo sa akin? Gusto mo ng away? Juge Bingshu, huwag kang magmalabis. Kaya mong saktan ako? Kaya mo bang patayin ako? Pwede na ang lahat. Sino ang may lakas ng loob na agawin si Chin Fan sa akin? Kanino ba ako nagmamadali? Sino naman ang mga agaw sa'yo sa akin? Papatayin ko ang sino.
General Ho? General, ikaw na nga ba talaga? Bakit ka nandito? Nagkakilala ba tayo? Pumunta ako sa kabisera, ilang taon na ang nakalipas. Nagkita tayo noon. Napakaraming taong nakakilala sa akin. Akala ko magkalapit tayo. Pero matagal na kitang gusto. Narinig ko rin ang mga alamat tungkol sa iyo. Ang galing mo sa puso ko'y parang buwan sa langit. Umali na sa akin. Maganda. Magandang punto, pero napakaraming beses ko nang narinig yan. Huwag mo nang ulitin. Bing Shui, Hong Yan, talaga bang tadhana natin ito? Hindi ko inasahang magkita sa maliit na lugar. Sino bang gustong makipagkita sa'yo? Bing Shui, mula gulang na 3, kami ang ginintuang binata't dalaga ng kabisera. Sa pagdaan ng mga taon, ang ganda mo'y laging nangunguna sa mundo. Ang lakas ko na may walang katulad sa mundo. Lahat ay nagsasabing tayo'y bagay, pero bakit ayaw mong ipangako? Maraming lihim na makapangyarihan sa mundo. Ang tunay na malakas ay di nagpapakita. Ayoko sa pagmamataas mong yan. Ano ba ang pagmamataas? Hindi mo ba alam na doon nagmumula ang lakas? At sa mundo na ito, maliban sa akin, sino pa ang makakasabay sa iyo? Makikiraan. May nakita na akong kapareho ko. Sino? Siya, si Chin Fan. Siya yon, cute. Kin Fan. Siya lang. Okay ka lang? Gusto mo talaga ang isang ordinaryong probinsyano? Huwag daw. Panatilihin mong malinis ang bibig mo. Paano mo nagawang bastusin ang mapapangasawa ko? Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa'yo. Alam mo ba na minsan kong sinabi, kung sino man ang mangahas na hawakan ka, papatayin ko ang sino man? Mga haskang hawakan siya. Bata, marunong umalis ka, lumayo ka kay Bing Shui o papatayin kita. Sino ka ba? Bing Shui, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Dahil sinabi kong gusto kita, yun ay habang buhay. Sige, halikan mo ako. Nangangako akong pakakasalan kita. Ah, talaga? Hindi ko matagalan ang pagiging mapagmatwid niya. Dahil gusto ka niya, aagawin ko ito. Hindi, kung iyan ang nararamdaman mo, hindi ko tinatanggap. Ayokong magalit ka sa ibang tao. Basta't makasama ako. Sana isipin mo talaga na mabuti ako. Gago ka ba? Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. At bihasa siya sa piano, chess, kaligrafiya. Magagawa ko bang magalit sa iyo? Sige, hahalikan kita. Hindi. Wow daw, sumuko ka na. Wala talaga akong nararamdaman sa iyo. Mayroon lamang isang tao sa mundong ito na maaaring magpaibig sa akin. Iyon ay si Chin Fan. Zhuge Bing Shui. Papatayin ko siya. Marangal na Marshal, huwag kang magalit. May bagay na hindi mapipilit. Tumbling. Shen Xion, hindi ko inakala ang lalaking gusto mo. Isang lalaking palaway lang. Ni hindi ko mahabol ang babaeng gusto ko, Ikaw. bulag ka pa rin sa katotohanan. Bata, nais kitang makipagduelo. Ano? Gusto mong makipagduelo sa akin? Hindi mo kaya kung wala kang lakas ng loob na makipagduelo. Ano ang karapatan mong maging kasama ni Bing Shui? Hindi ako takot. Baka kita'y mapatay ng hindi sinasadya. Ano raw? Sira ba ang utak mo? Alam mo ba, noong 18 na anyos pa lang ako, Grandmaster na ako. Sa edad na 20, kilalang kilala na ako sa buong mundo. Nang magdamag, natalo ang mga dalubhasa sa 20 bansa. Ang marangal na marshal ni Emperador Qin Feng. Akala mo kaya mo akong patayin? Tama lang, huwag daw. Hindi kita gusto. Hindi kita magugustuhan kailanman. Kung tunay kang lalaki, huwag mong gamitin ang lakas para apihin siya. Maaari kang magtira ng kahihiyan. Katulad niya, kapag may problema, babae pa ang sasaklolo. Anong klaseng lalaki? Tigilan mo na ang kalokohan. Lalabanan kita. Mahal, huwag kang magalit sa kanya. Kahit gaano kakahina, gusto pa rin kita. Irog, maniwala ka sa lakas ko kung hindi ko kayang talunin itong palaboy. Paano kita mapapangasawa? Asawa, maniwala ka sa lakas ko. Kung di ko kayang talunin ang simpleng panatiko, paano kita mapapakasalan? Tama na, Qin Fan. Akala mo labanan lang ito sa pagsasaka. Wala nang tatalo sa batang general. Lalaban ka sa kanya? Gusto mong mamatay? Shen Xion, sa mahabang panahon, isinuko mo ang ating pagkabata. Akala mo lang malakas siya. Alam mo bang alamat siya? Mas mababa sa iba? Ayaw mo pang aminin? Mas magaling sa kanya, paluhurin ko siya at paiyakin. Qin Fan, di ka kilala ng iba. Hindi pa kita kilala. Magkapitbahay na tayo noon pa. Magkaklase tayo noon. Anong meron sa pamilya mo? Alam ko ang totoo. Tigilan mo ang kayabangan mo. Akala mo nakakatuwa? Akala mo kilala mo ako? Akala mo mahina ako? Akala mo walang kwenta ako? Ganyan ka kaayaw sa akin. Di mo nakikita ang katotohanan. Ang totoo. Hinahangaan ang lakas ko. Mahal, huwag kang magalit sa kanya. Malakas talaga ang kanyang martial arts. Sige, wag nang pilitin. Mga-agaw ka pa ng babae. Hindi ko siya papatayin ngayon. Hindi ko siya palalampasin. Huwag daw, bawiin mo yung sinabi mo. Ano ba ang sinasabi mo? Akala mo ba, simple lang ba talaga siyang probinsyano? Ano ba ang pinagmulan niya? Mas malakas pa sa angkan naming huwo? 10,000 beses, mas makapangyarihan ang kanya? Sasabihin ko lang, kapag ginalaw mo siya, sa isang gabi, mawawala na ang angkan ninyong huwo. Nakakatakot ka mang banta? Tama.
Dahil saktan mo ang anak ko, patayin mo siya para sa akin. Sandali lang. Ako na ang bahala sa tarantadong ito. Sige. Mukha ka namang lalaki sa wakas. Ipapakita ko kung anong klase kang lalaki. Lumayo kayong lahat sa akin. Baka mabigla siya sa tunay kong lakas mamaya. Huwag kang magpakitapang, asawa. Ayos lang. Tumabi ka na lang at manood. Kung hindi ko siya kayang talunin, anong mukha pa ang iiwan ko bilang asawa mo? Sige, mag-ingat ka. Ang galing ng kayabangan mo, nakakainit ng ulo ng mga tao at Diyos. Papatayin kita ngayon din para makita ni Bing Sue paano siya nabulag at pumiling sa'yo. Tigilan ang dada at gawin mo na. Sandali, makipaglaban sa langgam na tulad mo. Nakakahiya sa akin na mauna. Paano? Ako muna ang unang kikilos? Mauna na ako. Baka wala ka ng pagkakataon umaksyon. Subukan mong mauna para malaman mo. Mabuti. Ako na ang mauuna. Tumigil ka na sa kakasatsat at gawin mo na. Sa ilalim na lang. Lumaban ka. Luwag ka ba? Master ka pa naman. Master ka rin ang tawag sa'yo. Walang kakayahan lumaban. Napakamahina mo. Ganun pala. Parang bata na lang sasaktan ko. Ito pala ang idolong sinasabi mo. Mahina. Paano ito nangyari? Sabi ko nga bulag ka. Ayaw mo maniwala. Solusyon. Ikaw, anong masamang paraan ginamit mo sa katawan ko? Hindi ako makagalaw. Ano? Masamang ritual. Ito ang pumipigil sa paggalaw mo. Aminin mo ng talo ka na. Huwag mo akong bintangaan. Kalokohan. Ako'y Grandmaster nung 18 ako. Kilala sa buong mundo nung 20 anyos. Kung hindi ka gumamit ng masamang paraan, di mo ako matatalo. Di ka ba nagbabasa ng libro? Ha? Ika-21 siglo na ngayon? Anong makalumang pamahiin pinaniniwalaan mo? Maniwala sa masama. Ginamit kong purong lakas panaigin ka. Yan ang pumiparalisa sa'yo. Alam mo ba ang tunay na kapangyarihan? Lakas na higit na mas malakas kaysa sa'yo. Di mo alam kung gaano kalakas ako kaysa sa'yo. Naiintindihan mo na ba? Isang karaniwang probinsyano ka lang. Akala mo matatalo mo ako? Isa pang beses, ako na ang uuna ngayon. Sige, susuntukin na lang kita ulit. Gusto kitang suntukin para matauhan. Sige, susundot na kita ulit. Gusto kitang paluin. Sigurado ka na ba? Ngayon talaga papatayin na kita. Gintong Campanilla. Siyam na pin na ginto. Jupin Gintong Campanilla. Walang kalaban-laban. Tingnan natin paano mo sisirain ito ngayon. Ang totoong lakas ko ay katulad ko. Nakatago sa lungsod. Walang duda. Kapag nahayag na, masisilayan ang kagilagilalas. Lahat ng nilalang ay sasamba. Walang talo. Puntahan mo ang impyerno. 18 palad na pamuksa sa dragon. Kahit Dragon King man yan, wawakasan na kita. Kidlat at kulog. Sumaklolo. Pinakamataas na Gintong Campanilla. Tao ka ba o multo? Tao ka ba o multo? Hindi ako tao. Hindi rin multo. Tinatawag akong Diyos ng mundo. Huwag na kayong mag-away. Natalo ako. Sumuko na ako. Ikaw. Nabalitaan kong naging dalubhasa ka sa 8 taong gulang. Sa 20 anyos ay kilala ka na sa buong mundo. Henyong-henyo ka. Minamaliit mo ako. Hindi naman. Talagang hindi. Ang tanga ko palang diwata. Hindi ko alam kung merong bukas o mga taong nakatira. Mali ako. Nagkamali ako. Halika tingnan mo. Ito ang henyong hinahangaan mo ng palihim sa loob ng maraming taon. Hindi siya mahina. Ikaw lang ang napakalakas. Paano ka naging ganito kalakas? Gusto mong malaman kung bakit? Bakit nga ba? Dahil ang katulad kong makapangyarihan, kapag nahayag na, sisikat ng maliwanag at aakit sa buong mundo. Ang tunay na malakas ay hindi nangangailangan nito. Kaya nagkubli ako sa pangkaraniwang buhay. Hindi ko inasahang mababalewala mo ako. Ako, Sa iyong kapalaran at ugali, ang buong buhay mo ay hindi makakatagpo ng tunay na pambihirang lalaki. Aminin mo, sinaktan mo ang anak ng gobernador, dinungisan mo ang karangalan ko. Paano ka gustong mamatay? Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako pwedeng patayin. Paano? May lakas ka pang lumaban? Angkan ng Huo ang nasa likod ko. Ang lolo ko si Huodong. Punong ministro ng kaharian. Kapag hinawakan mo ako, kaya niyang lipulin ang buong angkan mo sa isang utos. Sa likod ko ang angkan ng mga Huo. Ang lolo ko si Huodong. Punong ministro ng kasalukuyang dinastiya. Kung may lakas kang hawakan ako, kayang sirain ng isang utos ang buong angkan mo. Naku, si punong ministro Huodong. Natatakot na ako, hahaha. Bigyan kita ng pagkakataon. Tawagin mo lolo mong papatay sa akin. Sige. Hambog na batang to. Loko ka ba? Pagbibigyan kita ngayon.
Hoy, Lolo, nasaktan ako. Ano? Nasaktan ka? Ang galing mo. Sino kayang makatalo sa'yo? Hindi ko alam. Isang probinsyanong hampas lupa. Ninakaw ang babae ko. Hindi ko pa sinasaktan. Kasuklam-suklam. Mga hangal na nanakit sa apo ko. Maghintay ka. Ililipol ko ang kanya agad. Sige, maghihintay ako. Hihintayin ko. Batang to, hintayin mo ako. Papatayin ng lolo ko ang buong angkan niyo agad. Mahal, wag matakot. Tatawagan ko si Lolo agad. Hoy, huwag. Hayaan mo, kaya nating humarap sa kanila. Kaya kong lipulin silang lahat. Sabi ni Lolo, kapag may nangyaring masama, sabihin ko agad sa kanya. Baka magalit siya sa akin. Sige na nga. Lolo. Hello, may nangyari dito. Nagaway sina Chinfan at Huo Wudao. Tinawagan ni Huo Wudao ang lolo para dakpin si Chinfan. Dumating ka agad. Sige. Mahal, huwag kang matakot. Sabi ng lolo ko, 3,000 flying dragons na ipapadala sa Qingzhou. Lalaban hanggang kamatayan sa mga Huo. Hindi wag matakot. Isang angka ng mga hulang, hindi ko pa binibigyan ng... Huwag kang matakot. Huwag matakot. Pamilya. Hulang ito, hindi ko pa napapansin. Sa tingin mo ba'y maliit lang na pamilya, Zhuge? Makakapigil sa iyo? Paano? Sa akala mo kayang talunin ng pamilya Hu ang Zhuge? Zhuge Bingshue, hindi ako natatakot. May sasabihin akong sikreto. Ilang araw lang ang nakalipas. Dumating ang Corona Prinsipe sa pamilya Huo. Nagkasundo sa aking ama. Pagkatapos nito, wawasakin namin ang Zhugeliang. Ano? Nagsabuatan kayo ng prinsipi? Nais niyo bang magrebelde? Huwag mo nang alalahanin yun. Kung tatayo ka sa pamilya Huo, mananatiling maganda ang sitwasyon. Kung rebelde ka, mawawala. Anak, ayos ka lang ba? Dalhin kita sa ospital. At iba pa. Asawa, anong problema? Tsuhong yan. Nais mo pang tumango? Maglakas loob na tawaging asawa. Sinong nagsabing asawa mo? Nasa akin pa ang tanda ng biyanan ko. Tama na ang away. Kung yan, marunong ako sa gamutan. Tingnan kita. Talaga? Mahal? Marunong ka sa gamot? Oo, konti lang. Sige, tulungan mo akong magpatingin. Nasaktan ka niya. Pagdurugo sa loob, maraming tao dito. Hindi maganda para gamutin. Samahan kitang bumalik sa kwarto. Oo, sige. Gusto kong sumama. Sabihin kong umiwas sa tao. Paano mo gagamutin? Huwag kang magkakamali. Hindi ka magloloko. Saan mo gustong pumunta? Therapy lang ito? Di mo ba alam ang galing ko sa panggagamot? Sige. Ano ang pinagmulan ni Chinfan? Bakit kayo nag-aaway sa pagpapakasal sa kanya? Di ko alam kung saan siya nanggaling, pero di mo siya karapat-dapat. Mahal, paano natin ito gagamutin? Maghubad ka muna. Maghuhubad ako? Natatakot ka bang aabusuhin kita? Nakita ko na ang katawan mo. Aha! Nakita mo na pala. Kailan mo nakita? Akala ko ba pareho lang mga babae? Walang bago dyan. Sige, maghuhubad na ako. Humiga ka ng nakatalikod. Bibigyan kita ng engkantadang lakas. Gagaling ka din agad. Sige. Sino ang may lakas manakit ng apo ko? Lumabas kayo dito. Lolo, nandito na po ako. Nandito na. Sino ang may lakas ng loob manakit ng apo ko? Lumabas ka rito. Narito ako. Ako ito, narito na ako, apo. Sino ang gumawa nito sa'yo? Isang probinsyanong hamak. Nasa loob siya ng bahay ngayon. Palayasin niyo siya. Gagapasin ko siya. Oo, tumigil ka. Hindi ba ito ang dalagita ng Angkan Zhuge? Lolo, kasama niya ang batang iyon. Lagi siyang nandyan para dito. Nakakatawa para lang sa isang probinsyano. Ginulo ang angkan. Huo namin. Siya at lolo ko ay magkapatid sa panunumpa. Pangahas mong hinawakan siya. Hawak mo pa ang lolo ko. Ano? Magkapatid sila ni Zhuge Feilong sa panunumpa. Niloloko mo ba ako? Maniwala ka man o hindi, ayon sa lolo ko, basta't patatabayaan yung mahawakan siya. Gagawin ng Angkan Zhuge ang lahat. Sumumpa sa kamatayan. Akala mo ba matatakot ako sa Angkan Zhuge? Hindi ito tungkol sa takot. Ang Angkan Zhuge ay hindi nangunguna sa gulo. Ngunit kapag napasok sa gulo, hindi kami natatakot. Ikaw ang nagsabi niyan? Ngayon nga uudyukan ko ang Angkan Zhuge? Hulihin niyo siya? Opo. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Sinaktan ako ng bata. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Etong bata lang. Binatukan ako nitong bata. Siya lang.
Mukhang hamak na tao. Kaya kanyang talunin? Hindi ko alam. Nakakapagpakawala siya ng kidlat at winasak ang aking Queensway. Hindi ako makaganti. Magaling. Humamig ng angkan namin. Papatayin ko siya ngayon. 4 na haring langit. Narito na kami. Patayin ninyo. Uulaw asong ulol. Ang yabang mo. Lolo, huwag kang mag-alala. Ligtas si Lolo. Hahaha. Zhuge Feilong. Matanda ka na. Mayabang ka pa rin gaya ng dati. Wala kang galang sa nakatatanda. Ama mo nga'y iginagalang ako. Pangalanan mo ako ng maayos. Tapos na ang panahon mo. Umalis ka na samantalang buhay ka pa. Magpahinga ka na lang. Kung hindi, sisirain ko ang reputasyon mo. Kawalang hiyaan. Noong bata pa ako sa digmaan at kilala sa buong mundo. Nagsususo ka pa yata noon. Ngayong mahina ka na. Hindi mo ako matuturuan. Lolo, kakampi raw siya ng prinsipe. Pinabalak niyang maghimagsik. Ano? Maghihimagsik kasama ng prinsipe? Kaya pala ang yabang. Alam mo na ang lahat. 4 na haring langit. Nandito na kami. Patayin ang matandang ito. Marami ka nang alam. 4 na makalangit na hari. Patayin ang matandang ito. Oo. Langit at lupa. Dito, ipinagkakatiwala sa'yo. Oo. Kumusta ang takbo, Hula o Dog? Ramdam mo bang kulang ka pa sa gulang? Ang 4 na hari ay haligi ng kaharian. Pagpatay sa kanila'y mabigat na kasalanan. Pag-isipan mo kung paano ipapaliwanag sa prinsipe at emperador. Ang matanday, nagtatanong lamang ng saloobin. Wala akong pakialam kanino sasabihin, galit ng langit at lupa. Eto, ibagsak niyo ang matandang asong ito. Ang kapal mo. Paano? Hindi ko kaya. Sabi mo'y hindi maglalakas loob ang matanda. Gwapo ka. Ako ang punong ministro. Kahit pag sumikapan mo ng mag-isa, pinakamataas mo na'y pantay lang sa akin. Bakit mo ako sinuntok? At saka, sinusundan ko na ngayon ang prinsipe. Kapag hinawakan mo ako, bawat minuto'y papatayin ka ng prinsipe. Ano't ginamit mo ang prinsipe para ipagtanggol ka, hindi mo alam na gusto kitang patayin. Kahit ang prinsipe ay hindi makakapigil, dumating na ang prinsipe. Dumating ang prinsipe. Ang kagalang-galang na prinsipe, nandito ka sa tamang oras. Hindi ka man lang pinapansin ni Jugobiv. Narinig ko ang lahat. Paano? Zhuge Feilong, gusto mong maghimagsik kahit ang pamilyang royal. Ako si Zhuge Feilong, lingkod ng bansa at mamamayan. Ang araw at buwan ay maaaring pag-aralan ang inyong kamahalan. Huwag ninyong siraan ang matanda. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka sa akin. Sumunod ka. Paano? Tanging sa lupa at bansa. Ako sumusunod, hindi susunod sa sinumang iba. Hindi mo talaga alam kung paano umasenso. Nakuha ko na ang mensahe, kayo ni Zhuge ang gagawa rito. Anong nangyayari? Hindi ko alam kung anong masamang paraan ang natutunan ng probinsyanong ito. Binugbog ang anak ko ng ganito. Ang kagalang-galang na prinsipe. Pinoprotektahan pa rin siya ni Jugobiv. Sinabi ko sa kanya, ang pamilyang Huo ngayon ay sumusunod sa prinsipe. Wala silang pakialam sa'yo. Isang mahirap na probinsyano, mangahas lumaban sa imperial na kapangyarihan. Patayin siya. Nangas kang hawakan siya. Zhuge Bingsue, paano mo ako ininsulto? Hindi maganda, mahal na emperador. May malaking mangyayari. Hindi maganda, maharlikang emperador. May mangyayaring malaki. Ano ang problema? Nais patayin ng koronang prinsipe si Prinsipe Kinfan? Ano? Maliban kung ikaw ang magiging prinsesa ko ngayon. Kung hindi papatayin ang buong angkan Zhuge, walang tatubong damo. Kasuklam-suklam, 50 taon akong naging makisig. Naging alamat ang pagtatanggol ko sa bansa. Umaasa ka sa pagiging prinsipe para durugin ako. Ako ang magdururog sa'yo. Ano masasabi mo? Mga bakal na gwardiya, pumasok. Patayin niyo ang probinsyanong ito. Patayin ang sino mang humadlang. Heaven and earth fiend. Protektahan si Kinfan. Patayin ang sino mang saktan siya. Opo. Hindi, wag. Mga mumunting tauhan lang ito. Kaya ko ito sarilihin. Kapatid na Kinfan, magpatabi ka na lang. Ang bakal na gwardiya ay pinakamalakas sa kaharian. Isang tao kayang labanan ng 1 milyong leon. 10 lang sila sa buong bansa. Nakatutok sa pagprotekta sa pamilyang royal. Hindi mo sila kaya. Hindi, mali ka. Ang ibig kong sabihin, wala silang laban sa akin. Patayin niyo siya. Teka, huwag patayin. Bakit naman? Prinsipe rin si Kinfan? Magkapatid kayo?
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Si Qin Fan ang lihim na ahente ng emperador. Ikalawang prinsipe na hinahanap ng buong bansa. Paparating na ang emperador sa Air Force One. Nababaliw ka. Umalis ka dito. Hong Yan. Ang si Raulo. Umalis ka rito. Hong Yan. Anong hinihintay mo? Una, patayin mo yung nakaharang. Para sa akin, upo. Dalawang Diyos ng digmaan lang. Laban sa Royal Iron Guard ko, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ganon. Hindi lalo kung aabusuhin. Patayin siya. At patayin ulit. Lolo? Kuya, grabe na to. Patayin niyo siya. Maging malakas kayo mga sundalo ni Pangu. Tulungan mo ako, Laigong. Ang kapal ng apog ng ganitong bagay. Ang lakas ng loob mo. Pangahas mong pinatay ang mga tanud ko. May narinig ka bang di kayang gawin ng mga bathala? Ano? Diyos. Eksakto? Ako ang Diyos ng mga Diyos. Aminin mo, mapangapik ang tao, puno ng kasamaan. Paano mo gustong mamatay? Tigil mo ang paglalaro dito. Ang mundo ay hari. Kung mahahasang hipuin mo ako, isang kautusan. Papatayin ang siyam mong angkan. Ganoon? Di ako maniniwala sa kasamaang ito. Tol, di talaga makalaban ng prinsipe. May malaking mangyayari. Kuya, walang di mo kakayanin. Magtiwala ka sa akin. Maniwala sa himala. Akala mo nasa tuktok ka na? Babagsakan kita ngayon. Anong problema? Nababaliw ka na ba? Ang tawag ko sa'yo. Baliw. Di ako baliw. Di talaga. Saklolo. Saklolo. Dumating na ang emperador. Itay? Dumating na ang emperador. Itay? Magmano sa emperador. Magmano sa emperador. Magmano sa emperador. Itay, sakto ang dating mo. Tulungan mo akong patayin ng mga hamak na ito. Itay, bakit mo ako sinaktan? Sinaktan. Pwede ka pang patayin. Anak, kilala mo ba ako? Ikaw nga talaga ang tatay ko. Paano? Nagaya pa ito? Pero nagtrabaho ka sa labas. Sabi ng mga umuwi. Binugbog ka raw hanggang mamatay. Paano? Paano? Naging hari ka na pala. Mahaba yon. Pero ngayon, nandito ako para ipadala ang manugang mo. Bakit ka nakikipag-away? Asawa? Sino? Kung yan, pagkatapos makita ang dakilang emperador, pinakuha kita ng tanda para kay Qin Fan. Di mo ba sinabi sa kanya? Sinabi ko sa asawa ni Qin Fan. Pamoin, hindi pa siya nangako. Ano? Walang pangako. Anak, si Hong Yan ay anak ng gobernador. Pinakamaganda rin siya sa Qingzhou. Ano? Ayaw mo pa rin? Maganda naman itong babae, pero nangako na ako kay Bing Shui. Siya, si Huseng Huo daw na nagkagusto sa kanya ay inayawan. Pinasok ko siya sa pamilyang hari. Nagpakamatay siya. Magkakagusto kaya siya sa'yo? Itong hinyusong si Huo daw ay nagkagusto sa kanya't tinanggihan. Pinakasalan niya ang pamilyang royal ngunit tumutol ng husto. Maaari pa bang magustuhan kanya? Ako lang ang gusto niya. Anong magagawa ko dito? Dalaga. Totoo ba? Opo, mahal na hari. Mabuti anak, mas magaling ka kaysa sa iyong ama. Mas kakit-akit pa noon. Pero ang mga babaeng Shen ang gusto mo noong bata. Paano ka nagkaroon ng pagmamahal at pag-unawa? Lumipas na yon. Kalimutan mo na. Si Shion na yon, hindi ba? O, Anong nangyayari dito? tay nagpalagay ako sa pamilyang Shen para manligaw. Minamaliit nila ako sa pamilyang Shen. Tinatawag nila akong probinsyano. Gusto nila sa mga henyo tulad ni Huo Wudao. Sa tingin nila, di ako karapat-dapat. Ha? Sa tingin nila hindi ka karapat-dapat? Paano? Chen Longhao, sa tingin mo hindi karapat-dapat ang anak ko sa pamilya mo? Hindi po Kuya Wentian makapangyarihang emperador. Wala akong malay. Di ko alam na galing ka pala sa kilalang angkan. Hindi to panaginip. Pero di ba't magkakatay ka ng baboy sa baryo natin? Paano ka naging emperador bigla? Di mo kailangang malaman yon. Pero di mo na nga gusto ang anak ko. Sapat ng patunay na bulag ka. Sige, nasaan ang mga tanod na bakal? Arestuhin ang pamilyang Huo at ang prinsipe. Ipakulong. Dakilang emperador, bakit niyo inaresto ang matandang ministro? Tay, bakit mo ako inaresto? Mahal na emperador, bakit niyo ako inaresto? Opo, tatay. Bakit niyo ako dinakip? Nagbalak kang maghimagsik. Sinubukan mong patayin si Commander Zhuge. Akala mo hindi ko alam? Dalhin na. Bakit mo ako hinuli, tatay? Napagbintangan lang po ako. Anak, dalhin mo ako kay Inang. Tatay? Hindi ako nananaginip. Ikaw talaga ang tatay ko. Naging emperador ka pa. Malaman mo kung panaginip sa pagsampal sa sarili. Ang sakit talaga. Totoo nga. Tara na. Umuwi na tayo. Bing Shui, samahan mo akong bisitahin ang biyenan mo. Sige, Halika na.
Matanda ka, lumayas ka. Anong ginagawa mo? May utang sa akin ang anak mo. Binugbog ako at ninakaw ang kasintahan ko. Bakit mo pa pinanganak yang anak mong yan? Ikaw ang mananagot nito. Boss Joe, anong nangyari? Huwag mong hayaang may mangyari. Huliin ko muna siya. Tara na. Ikaw, anong ginagawa mo? Kasalanan mong nagkaanak kang gago. Naglakas loob kang hamunin ako. Papatayin ko siya. Sino nagsabing mag-anak ka ng walang utang na loob na anak? Ang lakas ng loob mong bastusin ako, papatayin ko yan. Matinong bata si Chinfan, hindi yan maghahasik ng gulo. Matino, hinamon pa ako ng ganyang hamak. Tawagin mo agad ang anak mong yan. Sisingilin ko siya ng husto. Bitawan mo ako. Hindi ako lalaban. Ang tigas ng ulo mo. Udas ka ba? Wala ka bang jowa? Gagantimpalaan kita, matanda. Saktan ninyo ng husto to. Talaga, Master Joe? Sabi ko na gawin nyo. Gawin nyo na. Sayang na oras. Ako pa ang mag-e-enjoy nito. Matandang to. Titikman mo ang latigo ko. Ang lakas mong manakit ng matanda, mababayaran ka rin. Gante, ako ang parusa mo. Mga siraulo ang nagpapahirap sa tao. Naghahanap ng kamatayan. Hangad ng kamatayan! Inay! Anak, umalis ka na. Hinahanap ka nila. Takbo. Takbo, miss. Inay, ayos lang. Sino ang humahanap sa akin ngayon? Sino ang humahamon sa kamatayan? Joe Xiaogang, ikaw na naman. Siyempre ako. Mula nung nagalit ako sa'yo. Ako na ang bangungot mo. Ano sa tingin mo ang kalagayan mo? Pero sa paningin ko, hindi ka man lang langgam. Kasuklam-suklam. Di mo alam ang lakas ko. General na ang tiyo ko. Pangahas kang makipaglaban sa akin? Sabi niya, general ang tiyo niya. Natatakot na ako. Kahit general pa siya, madudurog sa isang salita. Ikaw si Qin Wenqian. Di ka ba namatay sa ibang bansa? Buhay ka pa pala. Mahal, ayaw ako tanggapin ng Diyos. Ipadala mo na ako para makasama ka. Gusto mong magsama? Isusubo ko ang pamilya mo sa impyerno? Ermao, saksakin mo sila hanggang mamatay. Opo. Sobra naman. Ayos na. Huwag kang lumapit, general na ang tiyo ko. Naka-deploy na sa Qingzhou. Pangas kang humawak sa akin, papatayin niya ang buong angkan mo. Huwag kang lumapit dito. General na ang pangalawang tiyuhin ko. Naka-deploy na sa Qingzhou. Anong lakas ng loob mong hawakan ako? Papatayin niya ang buong angkan mo. Paano? Anong karapatan mong manakot sa akin? Sasampalin kita? Gusto mo ipahuli ako ng tiyuhin mo? Sige, wala kang awa. Teka. Tiyo, padalhan mo agad ako ng tauhan. Binugbog na naman ako ni Chinfan. Nasa bahay siya ngayon. Handa ka na ba? Papadala ng sundalo ang tiyuhin ko para hulihin ka. Dinadala mo na ang tiyuhin mo? Subukan nyo? Mga walang kwenta. Tay, halika. Maupo muna kayo dito. Hintayin nating pahuliin niya ako. Sige. Sige. Nay, ipakikilala ko sa'yo. Ito ang reyna ng World Beauty Pageant. Pinakamagandang babae. Apo ni Zhuge Dashuai. At ang manugang mo. Talaga ba? Ang ganda ng manugang kong ito. Opo, tita. Ayos, ayo. Qinfan, kailan ka naging ganito kagaling? Nakaka-proud ang manugang ko. Nay, parang ako pa ang hinabol. Hindi mo alam ang demand sa akin. Hirap siyang makakuha ng slot sa akin. Aray, nakatayo ang mga dalaga dito. Nagsipol ka pa. Nasaan ang mga tao? Sino? Ang lakas ng loob mong saktan ng Joe. Nasaan ang mga tao? Sino ang may lakas ng loob manakit sa pamilya Joe? Dito. Nandito ka pala. Bilisan mo, tulungan mo akong hulihin sila. Paano? Siya ang nanakit sa'yo. Oo, bata. Lumuhod at yapos ang ulo mo. Mahuli ka na. Babarilin kita. Ano? Babarilin mo siya? Sino ka ba? Ako ang ama niya. Paano? Gusto mo siyang ipagtanggol? Oo. Ipagtatanggol ko siya. Anong magagawa mo? Anong magagawa ko? Hindi mo alam kung sino ako, di ba? General ako ng Qingzhou. Kayang tapakan ang buong angkan ninyo. Tinatanong mo kung anong kaya kong gawin. Ang kapal ng mukha mo. Ano kung bastos ako? Wala lang. Tatawagin ko ang 3 tao. Pabibilangin ko kayo sa kanila. Sino pang gusto mong tawagin? Sige. Bibigyan kita ng tsansa, tumawag ka ng sino man. Gusto kong makita ngayon, anong magic ang meron ka sa Qingzhou? Tatawag na ako. Tawagan mo agad si Zhu Tianguo. Lu Wancheng, Zhu Tenlong sa bahay ko. 10 minuto lang, kahit 1 segundo lang. Wala nang ulo yan. Huwag kang mag-alala, tumatawag na. Darating na sila. Huwag kang mag-alala, nakatawag na ako. Malapit na sila. Kayong mga probinsyano, ano ba tong ganyang uri? Alam mo ba kung sino ang tinawag mo? Si Chu Tianguo, ang gobernador ng Qingzhou. Si Lu Wancheng, ang punong abogado ng Qingzhou. Si Zhou Tianlong, ang hari ng digmaan dito. Ang 3 to ay mga makapangyarihan. Buong Qingzhou ang sakop nila. Naglakas loob ka pang gamitin pangalan nila. Sinungaling ka, arestuhin niyo ako. Anong lakas ng loob mo? Anak, sabihin mong arestuhin ako. Dakpin. Tatay, mga langgam lang to. Kaya kong durugin sa isang saglit.
Bakit pa sila papansinin? Walang nakakapangahas na dakpin ako kailanman. Gusto ko sanang subukan. Bigyan natin sila ng leksyon. Sige, Halika't dakpin mo ako. Dalhan mo ako ng isa pang posas. Sa tingin mo hindi ako maglakas loob? Dalhin niyo sa presinto. Hoy, wag mong arestuhin. Umalis kayo. papatayin kita. Subukan mo ulit. Barilin mo. Pagpatay na. Itapon sa bundok para pakainin sa mga aso. Ito ang baril mo. Barilin mo ang sarili mo. Salamat, Tito. Bata, pumunta ka sa impyerno. Emperador, nasaan ang emperador? Nasaan ang emperador? Kumusta naman ang emperador? Nasaan ang emperador? Nasaan ang emperador? Gobernador, obispo, Diyos ng digmaan, nasaan ang emperador? Emperador. Emperador, sino ang nagposa sa emperador? Lungsod ng Longguo 360. Saan ba ako hindi tinatanggap? Anging sa Qingzhou. Ako'y inyong pinusas. Kayong nagtatanong pa. Ikaw ba ang pumusas sa emperador? Gago. Hindi ko talaga alam na siya ang emperador. Bakit di nyo agad kalagan? Mabuti. Dakilang emperador, kalagan na kita. Akala mo makukulong ng posas ang dragon? Pinakita ko lang sa hepe ninyo, gaano kakatalas ang loob. Talaga namang gago ka. Nagkamali po ako, Panginoon. Patawarin po ninyo ako. Emperador, patawarin niyo ako. Dalhin ang mga ito palabas at barilin. Angkan ng Zhou sa Qingzhou. Siyasatan ng siyam na angkan. Ang mga taong ito, hugutin at barilin. Pamilya Zhou ng Qingzhou. Imbestigahan ng siyam na angkan. Opo, kaawaan mo ako, Emperador. Emperador, patawarin mo ako. Emperador, patawarin mo ako. Emperador, patawarin mo ako. Si Raulo, hindi mo ba ako papaputukan? Tapos ka na. Shinfan, pakiusap. Pabayaan niyo na ako. Kinfan, magkaklase tayo. Pwede akong maging aso. Pwede akong maging aso. Di ka karapat dapat maging aso ko. Dalhin na yun. Kawaan mo ako, Emperador. Emperador, patawarin mo ako. Emperador, patawarin mo ako. Kayong tatlo, maluwag ang patakaran. Babaan ng 3 antas ang ranggo. Maging babala sa iba. Umalis na kayo. Opo. Shinfan, Wentian, ano ang nangyayari? Wentian, bakit ikaw ang emperador? Opo, Itay, di mo pa nasasabi. Kitang-kita namang nagtatrabaho ka. Paano ka naging makapangyarihang emperador? Prinsipe ako noon. Inutusan akong magpakasal sa dayuhan. Ayaw ko, kaya nagtago na lang ako. Nakilala ko ang ina mo. Nagkahulugan agad. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Pero nagbago ang lahat. Nang mamatay ang emperador, kailangan kong pamunuan ang kaharian. Kaya pinagsinungalingan kita. Kunwari nagtatrabaho ako. Kunwari namatay ako. Ganun pala. Itay, magaling ka palang magsinungaling. Ilang taon akong tinawag na anak sa labas. At minamaliit ako ng mga babaeng gusto ko. Okay lang. Susunduin na natin ang nanay mo. Yung mga nanlait at umapi sa'yo, sa huli sila ang magpapakumbaba. Sige, mag-empake na. Sumama ka. Sige, mag-empake at bumalik sa klase kasama ko. Teka, may kailangan pa akong tapusin. Oh, anong problema? Okay lang, hintayin mo ako sa bahay. Babalik din ako agad. Asawa ko, gusto mo bang sumama ako? Okay lang, hintayin mo ako sa bahay. Okay. Shinfan, ayan ka pala. Di ko akalaing nasa iyo pa ang mga litrato noon. Oh, miss ko pa rin tayo nun. Inosente pa tayo noon. Isakripisyo ang kasikatan at kayamanan. Basta kaligayahan lang. Kaya, bumalik tayo sa nakaraan. Bumalik sa dati? Oh, Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? para saan? Nasa iyo pa pala ang mga litrato natin? Oo, pero sisirain ko na sila. Ano? Sisirain mo? Narinig mo na ba ang kasabihan? Anong kasabihan? Dati binabaliwala mo ako, hindi mo na ako kaya ngayon. Sa nakalipas na 18 taon, sinusundan kita. Pero binulag-bulagan mo ako. Ayaw mo sa akin dahil mahirap ako, ayaw mo sa akin. Pero ngayon, naging prinsipe na ako na may dakilang aura at kaluwalhatian. Kaya hindi rin kita gusto. Kahit ikaw at ako, hindi na babagay sa isang litrato. Naiintindihan mo, tandaan mo. Sinira mo ang lahat ng ito sa sarili mong kamay. Nagkamali ako.